Kunyari, lunan siya. Better late than dead, motherfuckers. Alive. Na-miss nyo ba? Papanik na iba doon, hindi na kumakain eh. Hindi na makapag-drive pare. Ayaw mag-start ng auto nila. Wala. Ang minimum wage, maximum wage dyan. Wala. Yung isa nga daw, puta sinapak yung boss. Kasi siya nyo. Ano ba ito? Work, mga utol nyo, work. May mga trabaho na kasi mga utol. Mga ano to eh. Employed people eh. Freelancers pare. Remote workers pare, tangina. Freelancers. Pinoy. Bago ano ba to? Bagong venture ng life. Ano to? Wala na yung ano mo? Hindi ka na magko-comedy? Mga ganon? Boom! Bumagsak. Kailan ba sasabog yan? Missile mo, tagal. Hindi natin masig. Ano pa yan pare? Siyempre, nasa back burner ang comedy muna. Dahil ang importante ngayon pare, alam naman natin lahat yan, mabuhay at magpakain ng mga bata. Paano ko mag-i-stand up kung wala kang pagkain? Pare, mahirap tumayo ng gutom ha. Uy, parang naman di kumikita sa stand-up. Kumikita naman tayo sa stand-up, pero putang ina pare. Hindi pa siya sapat. Na para maging, ano ba, kumbaga, maging siya ang sole, what do you call this pare? Sole source of income mo. Kung nagkahanap buhay ba yung misis ko, baka pwede eh. Pero hindi. Meron akong mali. Parang ganun, yun talaga yung the best eh. Kahit ako dati, yung nagtatrabaho pa ako, di ba, nag-start tayo. Bonus talaga yung stand-up eh. Kumbaga, every weekend, tas kapag merong pagkakataon sa weekdays, kumbaga, may sahod kang regular, tas nakaka-extra ka ng stand-up. So, parang puta, extra money na, di ba? So, mas okay pa rin yung mayroon tayong gantong income. Maski naman sinabi nating full-time tayo, hindi lang naman stand-up ang source of income natin noong panahon na yun. Sa bagay. Sa bagay, nga pala. Kasi ikaw, nagsubok ka rin magsulat, nag-artista ka rin, nagko-commercial ka din. So, ganun din. Parang yung mga extra, no? Kumbaga, yun yung mga incidentals ng stand-up comedy. Hindi naman incidental. Parang kung ano yung mga nadagdag lang na stand-up sa'yo, pare. Parang, yun yung rason. Stand-up is the main reason. Stand-up is your core. Yun yung busal eh. Yun yung nagbukas. Pero ikaw, anong pipiliin mo? Yung ganon? Sabi mo ng regular, for example, regular kang may sulat, regular na merong racket-racket, acting-acting, ganyan. Or yung gantong merong solid regular job tapos in-extra mo yung stand-up. Siyempre mas okay yung may regular ka na mga project, acting, tapos meron kang sulat-sulat, pare. Kasi pwede higa-higa yun eh. Tsaka mas higa-higa. Tsaka mas malaki. Mas malaki. Pwedeng kasi may range kasi na pwede mas malaki. Baka pwede kasi magpantay. Pero yung ang laban talaga doon, pare, yung consistency kasi talaga eh. Kung ang core mo, 'di ba? Kung walang tagtuyot, pare, palag yun. Kasi may tagtuyot eh. Alam natin, pare, yung realidad ng meron eh. May seasonal eh, no? Maski nung nagsusulat ako nun sa ABS, pare, ang ang talagang main source of income ko yung negosyo, yung vape eh. Yung pare. Okay. So, tangina, triple pie ako nun, tol, kaya medyo nakaluwag talaga ako eh. Tatlo pala yung ginagawa mo nun. Tol. So, stand-up, sulat, tapos negosyo. Acting, yung mga pa. Kaya pwede akong nun. Yun talaga yung yun talaga yung perfect eh. Yung tatlo na yun, pare, pag nagsabay-sabay yun, sobrang okay. Bad trip lang din talaga dito sa sa employed. Tali ka talaga. Hindi mo isa sa mga nawawala men yung yung freedom mo sa oras. Yun yung masaya din sa kaparaket. Halimbawa, sulat, pare, pwede akong bumangon, sabi mo, putangin ko muna gagawin to, mamaya na to. Mga 4 hours ka muna magbabrowse. Mismo. Pwede kang pwede kang ang tawag dito, rumatrat ng kunyari 4 days na trabaho, 3 days na trabaho, tapos pahinga yung the rest of the week.
Parang ganun Pwede di mo ba? ngang halimbawa, pwede mo nga rat-ratin ng 2 araw yun tapos wag ka na magtrabaho Tapos sa ano. Ang petics ka technique na nun no? So, ang ganun ka, technique nun i-send mo siya isa-isa, wag mo siya ise-send ng bulto. oo. Pero the best ngayon, ganun, control mo yung oras mo. Oo, yun talaga yun pare. Ngayon parang, okay, maranasan naman natin ulit yung nagre-rest day. Kasi literal tayong may rest day lang May pasok Oo. talaga tayo. Ayan, ngayon i-work natin sa schedules natin 'to. Ikaw may radyo ka pa. Paano 'tong yung recording ng podcast kaya medyo na-delay din kami. Wala pa Naku, po akong tulog na matino. magpaalam na tayo. Ito Tapos na na po 'to? ang huli. Maraming salamat po sa pagsakay sa ride. Parang kapag Hindi. parang napapaisip ako na totohanin pero putang nalulungkot ako. Wag pare, wag natin tapusin Hindi 'to. pare, kapag pag walang sapat na dahilan, hindi mo kailangan ihinto ang isang bagay, di ba? Depende sa bigat ng dahilan Taka na, kung ganito lang dahil nagigipit kalokohan, men. May bakante pa rin tayong oras, pare. Masaya pa naman 'to, men. Kailangan lang ng workaround sige. Siyempre, all against social media norms yung ginagawa namin ni Mac na nag-upload kami ng kung ano-anong oras at wala dun sa consistent na time ng drop Pero, men, hindi namin yung grind for following. Oo, for fucking clout. Bullshit. Grind tayo, guys. We're not earning enough to do that, pare. Hindi, kaya nga yun Kaya nga, katulad to, tingnan mo itong ginagawa sa podcast, pare. Hindi natin kailangan magbullshitan. Although sinasabi ni Ava yun naman nagbubullshitan lang tayo, pero hindi natin kailangan magbullshitan dito kasi hindi tayo nag-generate ng income dito. Imagine kung may perang involved to, pare. Malamang nag-iisip tayo kung ano yung talaga. Oo, medyo magulo na, may mga decisions and shit na hindi naman necessary, alam mo yun. So okay pa rin, at least puro pa rin, di ba? Mawawala yung naturalesa nung usapan, pare. Although medyo may performative aspect pa rin siya. Ano pa rin as much as possible, parang malapit pa rin talaga tayo sa katotohanan. Konti lang yung filter natin dito, pare. Tayo masyado nang kumpara talaga involved. Lalo may mga brand na. Mahirap. Tingnan mo, hindi na bumalik na naman yung tumawag sa atin. Di ba? Putang ina, the best talaga. Hindi talaga para sa atin. Parang yung mga podcast studios, larang nag-a-attempt sila na pag nadaanan nila tayo, tapos pagbalik, kumusta yung MWMR? Parang hindi fit. Oo, parang it's not I think it's parang not the right time. Parang iba yung vibe. Iba yung vibe nila kausap. Diretsuhin mo na. Parang wala silang values. Oy, meron. Doon nga nagkatalo Sa values nga nagkatalo Yung social norms yun lang talaga, wala lang kami doon. Hindi kami wala tayong kaya nga others Oo Hindi, malamang nag-alangan din sila sa kasi kapag sinabi nga naman yung sugal na part, tas parang tayo. Syempre sense din nila yun kahit sabihin natin na hindi namin trip. Alam mo yun, bago mo pa sabihin yung nararamdaman na nila okay, hindi sila kampante or komportable, parang gano'n So, okay na rin. Okay na rin yung gano'n lang. Nag-message pa ba ulit? Hindi na. Hindi na. Nag-reply sa email. Okay na yung gano'n. Same with yung sino yung dati? PNA? PNA. Nag-fizzle out na nga yung tayo. Tapos biglang wala na. Hala? Hindi mo nga lang tayo rumarang. Kasi hindi man rumarang. Wala naman kami pakialam sa mga lista-listahan nyo ng mga rank na yan. Putang ina, hindi naman siguro sa walang pakialam, no? I mean, kapag na-achieve mo yan, di ba, okay pa rin Pero, it's more on hindi mo naman siya hinahabol Hindi siya yung goal Hindi siya yung priority, pare. Ang priority natin, alam mo kung ano? Mag-meet lang tayo sa isang oras. Sa isang linggo. Sa isang linggo. Magtapat lang yung oras na yun. Yun ang requirement natin. Kasi catch-up na rin to Yung parang ngayon, catch-up din sa inyo. Sakto, pare, graduation. Hindi, tsaka habang tumatagal, di ba, men, habang tumatagal, parang kasama na rin natin sila sa kwentuhan, men Pag nag-message sila, pag nagko-comment sila, di ba, na parang, kahit na hindi na to tayong dalawa na lang alam mo yun. Although hindi natin sila sa ulo kung sino-sino sila, pero meron ng parang part na nung routine nila para sa isang linggo na kailangan marinig nila yung kwentuhan natin or magkakwentuhan tayo, parang ganun. Yun yung mga salita, Jeps, na binabayaran na may pera, alam mo yun. Na gusto namin, makakwentuhan namin kayong mga audience. Na hindi lang kami ito. Ayan.
Dahil ito ay show natin. Ay, tangina. Itbulaga. Pag gumamit ka na ng natin, gino-join na kahit ikaw lang Oo. naman yung putang ina mo nagpa-flourish, gago ka. Isa Parang pa yung mga TV, diba? tangina hayop din. Mga politiko, natin, wow. Uy, tol, damay mo na yung ibang mga influencer dyan, pare, nakakaramdam na rin Ayan, ng ganyan. oo, natin. Ako, minsan ginagawa sa radyo ka, ganyan ang minsan. Pero habang nangyayari yung words na palabas bibig ko, nare-realize ko holy fuck. Sinabi ko na naman. Isa ba? Yung kung wala kayo, wala kami, tangina mo, di mamigay kang pera. Gago ka ba? Kung wala kayo, wala kami. Dati kang kumakain lang sa paris-paris, tapos ngayon nakatikim ka na ng steak, Saan yung ano ko, di ba? Yung share ko, pare. I have a piece of that pie. Nakakatulong sa mga negosyo. Tangina mo, hayop. Natuwa ako sa'yo dati kasi maglulupa ka rin, hayop ka. Kulit lang yan. Yeah, man. So at least, yeah, yun lang naman yun. Dito pa rin ang mga apports. Tangina, lupa sa lupa lang. Tangina. Yung mama ng konti-konti, nagkapera-pera ng konti, bumalik din sa hirap. Saan ka bababagsak? Tangina, de grind lang. At least mababaw pa pala yung nilagpakan ka, boy. Oo. Yumaman ako ng todo, no? Tangina, sa layo ng binagsakan mo, aray. Kasi reminder sa'yo, no? Tangina mo, increments lang, boy, masyadong mataas, tangina mo, mamaya mo, feeling mo, pang steak ka na lang habang buhay, Hindi ka na kumakain ng lutong. Pang ano rin, pang check. Ano man tawag din? Reality check. Reality check din. Tapos siguro, by set mo rin yung nagbibuild ka rin ng karakter ng mga bata. Although persado yung pagkakabuild ng karakter pa sa kanila. Hindi naman nila ginustong maghirap kayo, pamilya nyo. Nakakatikim sila ng no. Wala tayong money for that. Ano ba namang klaseng life to? Hindi. This is a training. Kung positibo ka mag-isip, kung titignan mo sa bright side ang nangyayari sa atin ngayon, this is training. Hindi ito paghihirap. Ano ko ba? Sige na, kainin mo na yung asin tsaka kanin. Isabo mo na yung muntika. Pigilan mo yung papel. Hindi nga edible yung papel na yan. Dahil na. Ay, speaking of mga bata, pare, congratulations sa mga ama na nakapagpatapos ng kanilang mga anak ngayon, pare. Uy, tama. Congratulations, brother. Congratulations. Ako, paisa ako, pa high school na. Kasi parang nung nandun ako sa graduation na naisip ko, tangina na yun lang talaga yung ko no? Nagawa ko naman yung bare minimum, di ba, Lord? Boy pa naman sila. Ang naalala ko memory nung bata ako pag graduation, pare, parang, paano ko ba explain yun? May kaba. Sasabihin ko sana yung word na anxiety, pero hindi pa nag-exist yun noon. May kaba, may kakaibang pressure na alam ko na hindi ako aakyat sa stage para kumuha ng award o medal. Alam mo yan? Hindi na uso rin yun, pare. Parang failure lagi yung pakiramdam ko ng pag-graduation. Oo, no? Tanginang yan, no? Tapos wala ka man lang, hindi ka may spotlight. Puta, lalo pa naman ako, bida-bida ako. Gusto ko na spotlight. Tapos ang tagal mo dong nakatayo, di ba? Tapos kuha ng medal yung mga masisipag mo kaklase. Tapos lang, shake hands lang makukuha mo. Na minsan mag-awkward shake hands pa kayo nung, hindi mo alam kung kaliwa o kanan yung pa-shake hands mo kay principal. Tapos sabi ng valedictorian, hindi lang sa akin to, para sa ating lahat to. Babem. Tanginan nyo. Bata-bata pa po, alam mo na yan. Alam mo yung mga special na tao kasi, alam mo ba? Mga special na tao pa. Ano? Hindi. Iyan yung mga naging special na tao, sabi ko lang. Baka lang ako gusto mo mag-segue into something. Hindi, mga yan, pare. Gold star. Napag-usapan din namin ni paring Jetro yan. Jetro, shoutout nasa Minnesota. Oy, paring Jetro. Yung mga yung mga honors na ganyan. Graduate ka ng valedictorian ka ng elementary. Masusulat mo ba sa resume mo yan? Puking ina mo, kapal ang mukha mo. Kung yung recruiter, sinulat mo. Grade 6 valedictorian. Wala na. Sobrang red flag. Di ba? Tangina. Valedictorian ka, lang din yan Kung
magma-matter din. Hindi rin siya nagma-matter sa ano pare, halimbawa papasok ka sa prestigious school or parang sa matalinong school. Ang importante doon mapasa mo yung entrance exam, eh, tsaka kahit pasok ka man lang sa upper 85% ng klase mo, all good na, eh. Wala siyang ano, eh, 'di ba, mag-a-apply ka ng ano pare valedictorian po ako nung elementary, tangina ka. Maski ka high school pare, hindi siya kailangan, eh. 'Di Pag ba? malay mo anytime soon, ano ka ba? Pwede rin nakalagay yan diyan. Honorable mentions, yung mga ganun. Latin honors lang talaga may epekto, pero at least ano lang yan, eh, from fresh grad status, eh. After that wala na yan, parang hindi na tinitignan yang part ng educational background. Ang tinitignan lang nila doon, nakatapos ka ba? May diploma ka ba? Okay na yan. Tapos yung work experience mo na yung pinakamalaking bulk diyan, pare. Kasi may nakaka-experience sa mga ganyan nga, tama yung sinabi mo pare, mga espesyal na tao, no, na parang their whole life, they thought, naisip nila, achiever sila. Achiever sila pare. Achiever sila. They can never do wrong, ang daming praise, ang daming ano, accolades. Oo, sanay sa praise, tama. Tapos pag nasadlak ka sa real world, pare, sa tunay na buhay, di ba? Meron meron palang withdrawal sa ganyan, pare, na fuck, na parang sobrang failure ang tingin nila ngayon sa sarili nila. Dahil ano pare, hindi sila napipraise sa trabaho, dami nilang mali. Which is not the natural process of things kasi hindi ka nga, ang nangyari sa'yo nun, Miss Perfect ka nung college ka, eh. Hindi ka nagkakamali, lagi on time mag-submit ng ano. Parang hindi pwede sa real life and sa totoong trabaho, sasablay ka, either or, pare. Mapapagalitan ka ng boss. Ngayon, dahil hindi ka sanay doon na mapagalitan ng boss, mamamaril ka na. Ay, ano ba? Wag naman. Hindi lang sanay na nag-fail yun, eh. Di ba? Kasi nga lagi sila nape-praise, laging hindi nga nagkakamali, pero puta, pag nagkaroon sila ng pagkakamali, tapos hindi nila alam yung consequence nun, di ba? Bigla ka na mumurahin ng boss mo kung ano man. Oo, pare, either ano siya. Ngayon na mabibigla ka. Oo, ang reaksyon nandiyan pare, pwedeng maging ano siya, eh. Pwedeng maging yung mag-deny. Di ba, pare? Parang gano'n lang. Oy, hindi sila mali. Yung gano'n na. Kasi ano na siya, lunod na siya sa sarili niyang ano, pare, baso, eh. Or, puta, sumobra ka naman sa self-pity na, puta, wala pala talaga akong kwenta. Bigla mo na-realize na, oh shit, I was never enough to begin with. Tapos, pakamatay ka na. Papunta lagi sa namarel, nagpakamatay. Hindi, pwede kasing ano yun, pare, trauma, eh. Traumatic ka, mahirapan ka na mag-adjust sa society. Pwede nga, no? Oo, no? Kasi hindi mo naman alam kung ano yung pinagdaanan ng bata nung murang-murang utak niya, pare, dun sa pressure ng putak. Kailangan maging consistent. Kailangan ma-actuan natin to, ma-achieve natin to. Lumalamang yun, tumaas yung grade nun, talunin na. Alam mo yun? Ganun ang ang first honor, valedictorian na nagalawan, eh. Impressionable ang mga bata, eh. Kasi kaya dapat talaga pare, sabay ang praise, tsaka ibabagsak mo din konti yung mga bata, yung mga anak mo. Oo. Sasabihan mo sila, putang ina, ano ka ba? Talino mo sa eskwela, tatanga-tanga ka naman din dito. Din. Backhand. Na compliment, eh. Hindi, pero kailangan mo silang ibaba, hindi sila pwedeng, you're the best. Si iba, di ba? Nakita mo naman, pare, spoiled sa akin. Princess ganda. Pero minsan, kaya na ako yun, napakabruhan naman, masama ugali. Sabihan ko talaga siya, na bruha ka maldito. Totoo, kailangan din ng ganun, men. Mahirap puro-puri. Kasi kapag ka puro-puri, in gentle parenting, may work in certain aspects ng pagka magulang. Pero pagka ganun, pare, kasi yun nga, nagno-nurture ka ng mga taong feeling nila importante sila, pare. Which is, yun yung society na tinitirhan natin ngayon, pare. Dahil gawa ng survivalist na mentalidad nga, dahil nandito tayo sa Pilipinas. Plus yung mga ganyan na mga ano na yan, na feeling ng lahat ng tao sa Pilipinas, ako ang importante, ako ay espesyal. Unahin mo ako. Di ba, pare? Hindi ba napakasarap din ang pakiramdam nga naman ng ganong di ba? Espesyal. Masarap siya, pare. Espesyal, di ba? Kasi yung mga nakukuha mo dun, yung anong tawag dyan, yung kaakibat ng pagiging espesyal mo, pare. Oo. Perks yan. Pare, di ba? Kuha nito, libre nito, opportunity here, alam mo yun? Oo. Kaya kailangan kaya nga dito parang inisip natin, kailangan lagi ka outstanding dahil nga yung ano mo, yung lipunan na kinagisnan mo, pare, yung bar
sobrang baba. So, kailangan mo maging outstanding para ma-break mo yung mold. Eh, ang Oo. problema, nami-misconstrue yung pagiging outstanding na, "Putang ina, intindihin niyo ako, Lahat ng tao ngayon gusto maging importante. Ako naman, ako 'to, eh. Intindihin niyo ako, BP ako, eh. Gusto ko maging Hmm. VIP." 'Di ba? Hindi niyo ba ako kilala? Do'n tayo matatapos sa hindi Tapos, pag lumabas na sa bibig mo yun, 'di ba? "Di niyo ba ako kilala?" Kahit Saan man nila hindi ka hinuhugot kilala, yun, 'no? oo. Sa Ako ano, parang sariling sa atin malamang hindi nag-e-exist sa atin yang buwakan ng inang linya na yan, eh. ang alam ko nga 'Di ba? lagi pare hindi talaga tayo kilala. 'Yun ang lagi kong 'Di ba? sinasabi, tangina parang Never feeling mo nga siya mag-exist, pero yung umabot ka sa point na yun na yung gagamitin mo, men, to get away with something. "Di mo ba ako di ba kilala?" ako Medyo kilala. ibang level yun, pare. Alam mo yun? Okey pa yung Anong bino-voice kasamaan? out mo pare, Anong okey kasamaan? pa yan. Oh, Okey yan kung bino-voice out mo pare, ang masama niya internalized, eh. Yung nasa loob lang. Katulad nung namaril feeling ko nandun sa utak niya yun, eh. oo. Tangina, hindi ako sinisino nitong mga 'to, hindi ako kinikilala, eh. Ginulpi ako, eh, tangina, eh. Hindi Hindi. pare. 'Pag either nasa isip mo yun o sinabi mo mismo verbally, pare, same same ano lang yun, men, same concoction. Sabagay, oo, same ano Same shit pare, lang, pare, same oo. volatility 'no, na Iba parang lang ano. yung iba lang yung way of ano nila, processing things, pero same shit. Capable of Oo, eh. doing, alam mo yun, evil shit. Kasi lahat naman talaga tayo tutuusin individual, hindi tayo espesyal. Lagi niyong tatandaan, individual, hindi espesyal. Individual ibig sabihin magkakaiba tayo ng likaw, kilos at gawi. Hindi espesyal kasi meron kang something na ano pare, merong, kumbaga ano ba 'to, yung bagay na nakakaimpluwensiya sa iba, eh, karisma, may mga ganyan na espesyal Mm. or meron kang something na nag-e-exceed. Hindi naman automatic yung gano'n pare. Yung pagiging Pinagtatrabahuan individual ba natin na, consciousness, puwede ba yun? oo pare Dun na dun tayo nag-aano, nagkakaiba lang, 'di ba? yung Feeling ko mulat yun lang, eh. yung Consciousness oo, kasi biology na natin pare-parehas na, pare, 'di ba? ano na rin Hmm. talaga biological ng Pero nagdidikta maganda sa nga yung ano individual, hindi ka special. Yun oo. yun, pare. Kaya hindi ako masyadong naniniwala na ano, na parang kailangan ng ano, yung bumabalik tayo sa pagiging primal. May primal instinct. Mm. Ki-kick in 'yan, pero nandiyan kasi dual ano, may individual pero may duality ka pa rin sa loob na nandiyan yung primal instinct mo. Check and balances 'yan, eh. May primal instinct ka, tapos meron ka ring moralidad na nagse-serve or Hmm, values or yung lipunan, yung mm, mga gawi ng yung norms ng lipunan para sabihin na mm, ano, eh, para ano yung, kontrolin yung instinct mong primal, 'di ba? may Kasi may kapag safety sinasana net mo pa. yung primal, oo pare 'pag sinabi mo hindi pare na ano lang siya, eh, na ano siya nagdilim paningin niya primal instinct pare protectionary. Ayun pare, hindi puwedeng gawing ano 'yan magandang Rason na kahit lang, eh, kailan oo. hindi siya justifiable, eh. Ang Mm. mangyayari kasi i-ju-justify mo, eh. Although talagang Tangina dun nag-i-start yung serial killers, pare. Pumatay muna ng ibon, ay nagdilim yung paningin ko, eh. Ta's maya-maya pumatay na ng pusa, ay nagdilim ulit kasi yung paningin ko, ang eh. masama dun Mac, eto hindi dun pare, ang mga serial killer na ano, pumatay sila, hindi nagdilim ang paningin nila, hindi rin sila nakaramdam ng pagsisisi. Ay Yun yun putang ina, pare, ayun, sociopathic na dark, pare. pare. Ganun ka-dark pare ang ano, ang ganong klaseng mentality. Mas madali pang tanggapin pare, yung may serial killer ka, Mm, anong tawag dito, kung sociopathic ka, mas madali pa tanggapin kasi mental illness yan, eh. You never mm. had the faculty or you never had the equipment to deal with that kind of emotion from the get-go. Eh, itong mga taong 'to, aral, tangina, may mga magulang, may mga Tangin anak. tangina men kung kasama natin sila amongst dito na naglalakad-lakad sa palengke, nagkikita-kita tayo sa mga groceries, pare, hindi ano yun, pare, mapa-serial killer, mapabaliw, tangina dapat yung nakabukod. Kung nakabukod sila, dun natin puwedeng tanggapin, "Ay may sakit lang yan." Wag niyong i-discriminate, pero Hindi nakahiwalay, natin sila discriminate pare, ibig sana, sabihin nun parang di ba? mas madaling tanggapin yun, eh, kasi nga ano talaga sila, eh, wala silang ano, eh, hindi naman tanggapin na Oo, accept, na parang it is in their nature. It is in their parang ano na yun, dahil namatay na yung faculty nila na yun pare. Mas malala lang talaga yung meron ka
meron ka naman talagang pamigil, pukin ng ina mo, hindi mo naibangga dun sa mga pamigil mo pare. Gitang Dapat motor. may dalawang no, naka-segregate din yung kulungan, 'di ba? Parang kunyari petty crimes tapos yung talagang real crimes, mga ganun. Oo. No? Tangina isipin mo nagnakaw ka lang betchin tas sasama ka sa pare, sa Mga mga ganun lang, oo. Kulong Hindi, ka. pero nakaiwala yun. Nakaiwala yun pare, maximum. Nandun yung mga pinakawalang ya pare sa Naman. maximum. Nakaiwalay yan. Puta, yung iba nakatali-tali na siguro. Anyway, Ano na yung pinaka mo, pare? Pinaka VIP experience mo sa buong buhay mo? na ako? Oh. Ako mismo? Parang wala eh. Hindi, I mean, Ano yung experience mo talaga. Siguro parang ano lang din 'to, yung mga perks lang din ng ng stand-up eh. Stand-up no? Oo, parang tapos ano ka lang, yung na parang hindi naman ikaw directly, indirect ka na naging VIP dahil may kasama mo kasama mo si Alex, 'di ba? Parang meron siyang kasi hindi mo Hindi, kay Alex lang mo lang naman talaga may experience or natin may experience yung ganun, pare. yung gano'n, Alam mo 'di yun? ba? Oo, pare, yung Oo, mga kain yeah. tayo sa exclusive na restaurant. Yun Kasama ang tayo. pinaka-VIP, men. Yung makakain ka sa restaurant na walang pamagat. Walang pamagat. Di Oo. ba, tol? Walang pamagat yun, tol. Walang title yung restaurant na yun. Pupunta ka lang, uy, tangina restaurant. Pwedeng mag-order. Oo nga. Ayun. Tsaka nagbe-blur yung mga presyo. Oo, Hindi mo pare. napapansin, binabasa mo lang yung pangalan. Hindi katulad pag ikaw, nakapresyo ka eh. Number muna bago basa ng salita. Pabaliktad eh. Nagiging in-check ka eh. Songer. Kaya ako natawa nung nagstay ako dyan sa Grand Hoya Book eh. Pagtingin ko na sa presyo, okay nang ina mo, may 150 pang pakain. Pwede to. Dito ako mag-i-stay forever pag nandiyan ako sa Longga po. Oo, pare. Kasi hotel, pare, meron pang 150. 'Di ba? Kahit na sabihin ko medyo pangit-pangit yan or hindi ganun kasarap yung tingap-tingap yung lasa niyan. Puta pare, masarap sa 150. Sa Tsaka Jeps hotel. yung mukha nung business kapag humarap sa'yo, pag alam mong VIP ka, pare, pag special ka, di ba? Oo, pare. Yung smile, that particular smile, di ba? Parang, you're Tapos welcome. nakikita mo doon sa staff na Sa gilid ng mata niya sinasabi, sino itong mga ibang to? putang ina to. Yun din iniisip ko lagi, pare. Bukid ang ina, di naman Alex. Si Alex, maraming salamat, such an honor. Naku, may makikiberding langaw pa tong mga kasama. Sino to? Pero yun, puta. Di ba, kahit sa abroad, para mararamdaman mo na, okay, saya, tangina, VIP. Subukan mo umalis si Alex doon, tol. Oo. Isang araw lang. Kunyari nauna na si Alex, gano'n, tapos may iwan. Pakialagaan na lang. Naku, kami na pong bahala sa kanila. Aalagaan po namin yan. Miss Minchin, alam mo yun, pag alis ng yung mga bayampunan, pag umalis na yung magulang, patay. Biglang nagiging demonyo yung principal. Pero tanggap mo kasi, alam mo na, puta, hindi naman ako yung star dito eh. Kaya ako ayoko na Kaya nga titignan mo siya as perks talaga, pare. Na para holy shit, here we go. Pag napunta sa ulo mo stand-up yun, men. Nakadugtong lahat yun sa stand-up, pare. Pag napunta sa ulo mo yan, kapag nahainan ka, dati kasi parang nagkaroon rin ako ng ganyan eh. Tangina, ito lang papakain dito. Ibang klase rin ah. Parang nagkakaroon ka na rin ng self-entitlement. Oy, okay, gago. Checkin mo yung sarili mo. Hindi ka headliner, kinang-ina ka. Hindi ka nagdadala ng business dito. Di ba? Kasi negosyo yan eh. Ano yan? Pag hindi mo gusto yung pagkain, parang ganun? Pagka konti, halimbawa, parang plated, mga ganun lang, pare. Tapos o kaya parang, puta, nakabalot sa supot yung ulam. Ang tangina, to? Plastic. Tapos galunggong, tsaka munggo. Oh. Wala pong to. Tapos plato yung bibigay sa'yo. Nung nagsusulat ako, pare, kailangan, doon ko din natutunan na kailangan ko pa magpakilala na ako yung writer. Kasi kung hindi, bibigay sa akin yung pagkain din ng casting crew eh. Na parang dagdagan nyo naman sa akin ng kaunti. Tango hirap-hirap na ginawa ko rito eh. Yun, siguro. Baka ganun yung mga gusto ko lang madagdag sa akin. Parang, kung ano yung kinakain ng artista, yun din sana pakain nyo sa akin. Yun na lang siguro ang ng ego ko, sipa ng ego ko doon.
Maliit lang Ano naman eh, ang pagkain. nangyayari diyan kasi siguro yung minsan yung establishment din eh, syempre kung sino yung masikat. Pero dapat nga fair. For example, artist. Kumbaga, meron kang artist meal, pare. So may Mm. konting ano yun, hindi siya staff meal, 'di ba? Oo. So talent, meal ng talent. Oo, So kasi dapat equal. Pero wala, hindi mo rin maiwasan eh. Kung meron pang mas iwasan. special dun sa menu eh, kung talagang super special din ng tao, pare, ilalabas mo yun eh, 'di ba? Hindi, tsaka hindi Eh mo ito, maiwasan. 16 years old na tong alak na to. Abay, talagang hinihintay ko 'tong pagkakataon na to para magkainom, para mga ganong level. Oo, kasi nga gusto nilang parang ano yan eh, again pare, balik tayo sa vicariously. Oo, I want pare. to know, pare, how your life goes, Yan, pare. oo. Kaya gusto kong kwentuhan mo ako tungkol sa buhay mo. Baka mahawaan ako ng sikat mo eh. Kasi pwede ko ikwento 'to eh. Alam mo ba si Alex kaibigan ko yun eh. Ay, Nakakainom kachokara ko kami. yan. Kachokara Oo, ko yan, pare. yun yun pare, yun yun. Ganyan kami niyan, no? Yung mga sanyasan pa ng dikit, pare. Ganyan kami niyan. Yun yung mga ano pare, yung pero ikaw ba naranasan mo na yung ano, yung meron tayong kwento na ano, na putang ina yan, anong tawag dito? VIP? Ah, hindi Oo. yung kinailangan nating magpakilala boy. Yung ano, Saan yan? yung swab test ba 'to or pumunta tayo dun sa parang studio, tapos ano kayo, Ay, saan kayo? oo. Hindi. Manulife. Manulife. Manulife yan. Puta. Iyang-iya ako dun kasi hindi talaga tayo mukhang lead eh, nahiya Ay, ako kayo. sabihin. Ah, Yung kayo, guard yun, Yung guard yun, Kayo, saan ano kayo? kayo dun? Tap yung ano po, Yung sa hindi naman commercial po. naiipit sa lalamunan ko yung sabihin na, kami po yung artista. Hindi mo alam kung paano sasabihin yun, di ba? Kasi hindi mo alam kung Nagkataon artista ka na ba. ano po, Hindi mo alam yun eh. Pangalan oo, natin ang sinabi natin, Jeps Galion po, tsaka ano. Sa commercial po, parang, ano kayo, support? Parang tinanong pa yata yun eh. oo. Ano Lead. kayo dun? Nakita nila doon sa listahan. Or Tapos doon baka na sila sample? nagtaka na parang, lead yun? Yun, okay ng inang yan. Nagtututong yung batok nung isa oh. May diabetes yan. Kaano pa lang nung kasi, ka-start pa lang ng pag-uso ng mga ng mga makukulit na commercials, 'di ba? Yung mga pinauso nila Marius. Marius, Yun eh. direct Kaya tayo. nag-iiba na yung character sa commercials. Nag-iiba Oo, na yung hindi mga na mukha. Nagiging normal. mm, Dati kasi parang extreme eh. Pogi, maganda. 'Di ba? oo. Or pogi, maganda. Tapos, pangit na sagad. Na mukhang makulit. Oo, Mga parang ganun. medyo Yun lang yun eh. wala yung ano, ngayon ginagamit na nila yung mga everyman, yung Ngayon may tito, mga normal na tao na eh. hindi na yung sobrang karakter, may mga gano'n na, may gano'n na. Peg Oo, na nga lang meron na. dito, ganyan. Nandun ka na lang, pili ka na lang ano, yun lang, dun kami naka-experience. Tsaka saan ba, yung Hindi, kailangang kala ko kanina sinabi mo VIP, meron na talaga, pero hindi natin pwede ikwento. ay, Sa bawal. Mindanao. Ay, putang ina, the best naman din dun sa Mindanao, pare. Naalala mo yun? Bawal. Oo, bawal eh. Ibang klase yung perk na yun, pare. Pero Saya. Pero angas hindi mo. bastos to guys, baka inisip niyo tangina madudumi ng utak nito. Ano yan Sinapa kami ng 2 baklang Reyna. Oy, hindi siya basta Hindi, pero bakla, 'di ba, masaya. partner? Reyna. Hindi bastos yung masaya yung Sarap pwede, pero hindi pwede. Pwede. Baka mapulaan. Anyway. Oo, pero Pero yun nga. di ba? I mean, aminin natin talaga masarap yung pakiramdam na ganun, di ba? Pero ako honestly, parang mas na-enjoy ko yun pag perks talaga na parang, na-experience ko to dahil hindi ako talaga yung nakapronta, alam mo yun? Hindi naka-sausaw mode. Kasi kung ako yung mismo yung dahilan para makuha mo yung bagay na yun, kakabahan ako na parang putang ina, masyado yata man to para sa akin, anong kapalit nito, alam mo yun? Yung magdududa ka para sa sarili mo. Parang what the fuck? Hindi ka tulad kapag naka-perks ka lang, naka-ano ka lang, doon ka lang sa likod pare sa sideline. Here we go. Kaya na? Okay, kaya na. Nyam. Yung pa yung Mac, 'di ba? Parang ang nangyari sa atin pa, 'di ba? Parang hindi ka din pwede masyadong magtaas ng ano ng ego kasi every time pare, kapag pupunta ka sa bagong venue, tapos may show ka, tatanungin ka, "May ticket na po kayo?" "Ay ano po, performer po." Nakakahiya eh.
Tas sumasaklap doon, madalas doon pare yung poster natin nasa harap nila. Alam mo, hindi tinitignan eh. Hindi Maganda doon eh. tinitignan. Pag, may ticket na po kayo. Ba, magbastos to ah. Dukutin mo na kagad yung baril mo, pare. Paputok mo na. Tainag yan. Nung nakaraan na, tawa ako na gano'n. Biniro ko na nga lang sila, pero parang inisip ko baka mamaya, putang ina, inisip ito, yabang ko ah. Nahiya ako ulit. Lumabas ulit ako, tapos kinausap-usap ko sila. Doon sa ano ba tong, ano na to, sa Pininculo. Pare, may counter sila. Tapos sa counter nandun yung poster. Nandun yung mukha ko laki. Pagdating ko. Tapos meron tayo yung tarpaulin na malaki yung mga ulo. Ganito na yung gupit ko ah. Kung ano yung gupit Parehas. ko. Pati yung damit, parehas. Oo, tol. Sabi niya, may ticket na po kayo. Sabi ko, ate, ano po? Ano, performer po. Ayan po ako, tinuro ko. At sabi niya, ay sorry naman sir. Hindi. Joke lang kayo Wala naman. kaya eh. Kahit sa ano men, kunyari, pag tayo kunyari, for example, puproduce tayo ng show dito sa Gapo. Tayo, pare. Nakita mo ginamit yung term na tayo. Hindi, pag nagpo-produce ng show dito sa Gapo, men. Oo, pare. Tapos magpapakain. Anong gusto niyo yung pagkain? Ano mga, kumbaga bibigay sa inyo lahat ng available options, di ba? Open menu, gusto niyo kayo na lang order sa sarili niyo o meron kayong request, luluto natin. Sinasabi ko lang kayo ng bahala kung ano sa tingin niyo yung deserve namin. Yun ang sinasabi ko, pare. So pwede kami ng sharing, pwede kaming umorder din ng pa isa-isa so walang problema. Alam mo yan. Oo, hindi yung may hirap din kasi yung pero minsan may mga konting request ka, syempre, di ba? For example, yung mga paborito ni Alex, mga ganyan, di ba? I-request mo yun. Dahil mura lang naman yun. Ano bang paborito ni Alex? Pucha, sisling hotdog, sisig, tsaka chicken na walang breading. Ay, napakatipid eh. Di ba? Or kung tayo, no? Halimbawa, yung sa atin naman pare, hindi talaga ako ayoko na rin mag-isip, men, di ba? Ano lang po yung ano ninyo? Paano lang po yung bibigay ninyo yun eh? Masarap din yung mga venue na talagang yung ilalabas nila yung mga best, yung mga bihira mabilit pero bestseller, bihira mabilit. Yung mahal na bestseller sa mayayaman, yung papa-experience nila. Testing nyo to. Nakaw! Kasi parang 19s, di ba? Puta, no frills, pare. Performer ka, meron ka stop. Mukha niyan. Gusto mo na extra, dagdagan mo na lang. Di ba? Walang hiya. Hindi ka na mahihiya. Hindi ka mahihiya. Wala kang open tab na ganito, na ganyan. Di ba? Tsaka yung mga yung mga pagkain na lalo nung nag-abroad tayo la Alex pare, 'di ba? Yung mga pagkain na pumapasok sa loob ng bibig mo na deserve mo ba 'yan? Ako ba talaga tangin ng mga stick yan. Hibachi. Masarap pala kapag kinakain mo yung yung tawag dito, sinangag na niluto sa harapan mo gamit yung plat na pare, stove. No? Tapos may paapoy-apoy pa. Opo, napasok siya dun eh. Sunog yung balahibo niya. Sa video ko na napatras yung kamay niya. Kaya niya inulit. Meron pangalawa smooth na. Nung una napasok siya eh. Uy, napag-usapan na rin natin si Alex pare. Worldwide, ang tamang panahon available na yan kahit saang bansa. So yung mga listeners natin abroad, mapapanood nyo na yan sa Netflix. Check it out nyo na pare. Napakaganda ng pagkakasulat niya, special niya actually. One of his best. Tamang Paynehones. Ano yun? Forever na yun na worldwide, no? Parang ganun. Wala naman yan parang contract na hanggang ganito lang gagamitin. Ay, hindi, meron palang Living Soon sa Netflix. Yes, sir. Hindi siya exclusive. Pag umalis siya sa Netflix, pwede mo na ibenta kahit saan yan. Pwede mo magkakitaan. Hindi na siya in perpetuity. Hindi mo siya ibibenta kay Netflix. Ibang streaming platform na siguro. Pero the same material? Pwede mo i-syndicate. Benta mo sa Free TV. Okay. Di ba? Parang yung movie nila na ilalabas. Benta mo GMA7. Bagay. Parang yung mga pelikula na napanood na sa, di ba, kaya natin sobrang late na. Yung mga golden movies, mga blockbuster films, ganun yung lalabas silang. Commercial na. Yun yung ng perks na mga ganun. So, kaya talagang men. Sakit sa likod na nakaganto pala, mababa kasi yung mic ko so yumuyuko ako. Parang bigla ako na-appreciate ng yung mga partner natin pag bino-blowjob tayo. Para mahirap pala. Masakit. Nakangawit. Sakit sa likod ko. Kahit pag ganun lang, taas baba. Hindi kasi mahaba yung TD natin. Pahabain mo kasi. Pwede kang tsupain na magkayakap kayo.
push and pull, make your titi powerful. Tanginang yan. Kaya dapat i-check-in mo rin talaga yung sarili mo, 'no, Yun ang the Ma'am best Bruno? VIP na tsupa. VIP na tsupa. Sabi ko nga sa'yo, Reynang Bakla ang ba sa'yo. Alam mo VIP kung ka anong na lang. VIP? Alam mo ba kung anong VIP na tsupa? Gusto niyo Ano? malaman ng VIP na tsupa? Yan yung tsupa na sobrang magkadugtong kayo ng partner, asawa mo o girlfriend mo nung mga moment na yon, tapos uhaw na uhaw kayo sa isa't isa. Ay putang Yung ina mga yun. very rare moments na gano'n na Nagkatitingan lang kayo nangyayari. mata-mata tapos nakita niyang ngumuwi ka, tapos binilisan niya na yung supsop. Ay Oh, putang yung ina. matagal na kayo magkarelasyon, men. Kasi yung effort, ando doon na yun, kahit masakit sa katawan yung alam mo yun, gagawin mo yun ng buong puso. So yun ang VIP, pare. Oo, tangina. Ikaw yung pinaka-importanting tao ng mga moment na yun, pare. Kasi ano yun pare, act of submission yan, ibig sabihin Kasi, Jebs, pwede mong pagpalitan palitan natin yung babae, for example. For the sake of hindi kasi sinasabi mo lang, hindi, palitan natin ng babae, sige. Kunyari kung sino man yung trip mong chuchupa sa'yo. For example, Ivana o ganyan. Chupahin ka ni Ivana, di ba? Instead dun sa partner mo. Malapit pa lang yung bibig niya, tapos na ako. Tapos na agad, di ba? Hindi, pero yung yung hindi naman yung laging labas, yun naman lahat ng ending lalabasan ka, pare. Pero yung during, isa sa mga putang na masarap na pakiramdam or mararamdaman ng tao, pare. Parang, hindi siya VIP. Lahat ng tsupa, pare, VIP. Pero na lang kung bakla ka. Hindi. Pare, yun nga yung sinasabi ko, hindi pa ako tapos sa sana. Kunyari si Ivana yan, di ba? Men, hindi mo pa na makukuha yung sarap. Kung sarap ang pagkukomperan mo, hindi yung ego or yung, alam mo yun, ay, kundi power play. Or sikat to, alam mo, chuchupa lang ako. Hindi, alisin mo lahat yun. Pare. Yung pakiramdam lang nung basang bibig tsaka ng titi mo, pare. Mas pipiliin mo talaga. All the time, 100%. Di ba? Yung talagang partner mo. Kasi kilala niya na yung titi mo, men. Wala na mas nakakilala dyan, pare. Di ba? Sabi nga nila, pag chinupa natin yung sarili natin, mga lalaki, di solve tayo kasi alam natin Alam mo yung kiliti mo Alam mo kung saan mo dadalihin no? Oo dahil sa tagal ng relasyon nyo, pare, nakapag-create ka ng another species na human being na para gawin yun. Para sa titi mo, pare. Kawawa na naman yung makikinig sa atin. Sabado pa naman natin din. Hindi napaka-positive. Sila sa pamilya nila. Kasi kaya tayo Miyerkules kasi nga alone time ng mga tropa na nagdadrive pa. Oh shit, sorry. Yung mga kasama sa sasakyan nga pala. Sorry, Athena. Sorry, Miguel. Kung ano mga pangalan ng anak nyo. Iñaki, Juan Miguel. Ito. Ay, Alon din. Mga pangalan makabago. Mga na lang sila. Makabuhay. Sila Makabuhay. Hindi pa naman sila pumunta dyan sa mga mababaw na ganyan. Pumunta sila sa Alon, Hiraya. Okay. Pare. Di ba? Putang ina, pangalan ng anak mo, Hiraya. Hilaga. Putang ina, Bagwis. Papangalanan, pag nagkaanak pa ako ulit, papangalanan ko siya Burnik. Yun yung maganda kapag ganun yung pangalan ng anak mo, diba? Tapos puta biglang gagawa ng matinding krimen paglaki. Minsan iniisip ko yung ganun, di ba? May mga ganun pelikula na parang, sinagip niya yung bata sa isang, for example, ma-exploit sa isang abusive na or whatever, or buhay niya naligtas mo. Naligtas mo. Tapos nung lumaki tong bata na to, puta naging kupo niya, babae, di ba? Lumaki puta, homewrecker. Puta naka 37 na pamilya ng sinira, parang hindi mo alam kung saan papunta yung yung bata paglaki. Kahit nasabihin mo ang ganda tignan, ligtas yung buhay ng bata. Ano mangyayari paglaki ng bata? Okay kaya siya? Yun nga. Kaya marami mga ending na sa mga pelikula, yung putang inang galing, hinahang nila, tapos puta alam mong uncertain. Yung parang ano ba to? Yung The Graduate ba to? Sino ba to yung kay yung dulo nila nagtanan sila, tapos nagkatinginan sila na parang yung mukha nila parang medyo may fear na. Tapos natapos na yung pelikula dun. Na, oh shit. Kasi yung realidad pare, tangan hindi agad happy ending. Oo. No?
Anong movie Hindi yun? pala BFF. Okay yun, Ano okay. si Eksena na yun. Dustin Hoffman to eh. Parang classic na yan pare. Masanapin ko yung paano. Tignan ko. Ano siya eh. Na parang Run of the Mill. parang sinasabi ng mata nila na tangin na real world na. Parang gano'n. Gago. Yun ba yung Hindi. imply? Tama ba tong ginawa natin? Na Parang yun gumraduate? yung real world pare. Hindi na pare na nagtanan sila. Nagtanan. Nag-runaway Okay, sila pare. sorry. Kumakay sila sa Okay. busas, magkasama silang ganun tol. Okay. Nice. Tapos Run of the Mill rom-com siya. Yung dulo ng ending talagang puta nagpaano sa kanya. Oh shit. Galing ah. May something siyang ganun pare. Run of the Mill, very rom-com yung takbo ng buong story. At tas yung dulo. Hindi ko na alam kung anong pangalan nito eh. Basta maganda yun. Tsaka Equalizer. Maganda rin yung po. Equalizer din pare. Naman pare. Tinapos ko lahat ng ano yun pare. Gusto mo yan? Talagang gusto mo yan? Lahat yan. Dalawang medyo kami dito nila. Kasi yung bayaw ni Lea, si Marvin, di ba? Ano rin, mahilig sa alak. Di ba? So minsan paglasing niya, tatambay dito, tapos nanonood kami. So minsan, ang pinapanood namin John Wick, putya, paborito niya pala. Lasing eh. Lasing na uncle, alam mo, mas bata to pero parang lasing na uncle na tinitingnan mo. Ay, gustong-gusto ko talaga yan. Pinaka-gustong-gusto ko talaga yung palabas na yan. Tingnan mo kapag meron kami, inside joke namin nila yan, kapag meron gusto mo, talagang gusto mo yan? Sabi mo, yung mga spill na tingnan mo, kakanain niya. Gusto ko talaga yan. Yung pagkakagawa dyan. Si Keanu, di ba? Keanu Gibbs. Ano yan ba? Matikas talaga yung pare. Keanu Gibbs, pare. Ako yata ang siya ba yan? Pinakamatapang na lalaki sa mundo. Keanu Gibbs. Jesus Keanu Gibbs pala eh. The Graduate nga tol. Tama ako ng The Graduate. Oo. What does he want to do with his life? Parang ganun pare. After me and Mrs. Jones type na relationship sila pare. Bored housewife, tinakas niya. Mrs. Jones. Usong-uso kasi yan noon pare, tanan. Yan ang tunay na pagmamahal noon. Ang tinanan niya, Bok, parang one night stand lang sila, tapos naging romantic, tapos may asawa. Si-save kita sa kalungkutan, no? Si-save kita sa kalungkutan. Bored ka dyan, di mo naman love yan eh. Scorpio Nights yan, itang nagkakalkalan ng kaldera, tapos kakanain ka na. Hindi ka man lang padilatin. Pare, maganda yan. At saka actually, ko rin yan eh. Naging desisyon ko rin sa buhay yan, pare. Although, may kasamang takot din yun, tsaka logic. Na parang, nakwento ko na rin dito yun eh. Nagkaroon ako ng muntik ng maging matagal na kami, tapos nalaman ko na may asawa pala. So, binitawan ko. Hindi mo sinabi. Parang naka-secret yung niya, relationship. Although battered, what are you going to do, pare? Hindi lahat ng tao hero. Hindi ka hero eh. Sabihin natin na parang sinabi niya, hindi siya masaya. Tapos parang sinasaktan daw. But lalo yung hindi ka na dapat ma-involve kasi may feelings. Minsan malandi lang din talaga yung babae, pare. Oo eh. Diba? Ganun lang talaga katotohanan, pare. Pinuntahan ako ng asawa tol sa eskwela. Kasi ko naman syempre, ang inisip ng iba yung iba yan, para headstrong sila eh. Buta, hindi mo inalagaan yung manok mo. Wala sa hawla. Tangina mo, tas hahabol-habol ka. Gago ka. Puta, yung tropa mo, natakot. Isip ko rin, ipukin ang sarili ko, hindi ko mapakain. Ang gawin ko rito, itatanan ko to. Pag tinanan ko, sira na yung buhay namin pareho. May anak pa yan, kawawa naman. Buti nakapag-isip ka pa ng gano'n, yun na the best dun. Ang tagal pare, pag uwi ko ng bahay, putang ina. Kung isipin mo, magpapaka-broken ka, iyak-iyakan na lang. Tangina, mahal na mahal ko siya eh. Dapat maglabang ko to eh. Mahal na mahal ko siya. Tangina mo, napakasama mong tao. Mahal na kita eh. Nakaputa. Yun nga, actually yung sinabi niya. Anong gagawin ko ngayon? Mahal na kita. Fast. Tangina, anong gagawin ko ngayon? Mas mahal ko yung buhay ko.
Pero kasi totoo naman, eh, kung nandun ka pare, kung lulundag ka sa isang desisyon na wala ka rin ng hindi ka sigurado or meron kang agam-agam or masisira yung ano ninyo, iba yung mga prospect sa buhay. Puta pare, habang buhay na baggage yan. Ikaw naman ang manununtok sa kanya, 'di ba? Baka Mm. maging gano'n ka rin. Kasi parang ano na 'yan or kung hindi man pare maging emotionally unavailable ka rin eventually. Yun yung hassle diyan pare. Wag kang magpa-VIP, wag ka ring ano, kasi laging tatandaan ang buhay mo ay hindi pelikula. Halos lahat yan tol iniisip kasi nila yung tangina yun, isa action star, 'di ba? Ito naman puta feeling nila romcom, kikita rin sila sa dulo, they can make it work. Oo. Tangina mo gagong mangyari niyan, puta magrereklamo, magbabasag ka ng pinggan kasi hindi marunong magluto yung punyetang mong asawa, na ta's sasabihan mo siya ng tangina mo sana hindi na lang kita kinuha dun sa hayop mong lalaki na asawa mo, dun ka na lang sa kanya tangina mo. Malamang ganun ang Tangin ending nun. tangina mo rin tapos iba ka na bam, tapos panibagong anak, the best. Panibagong anak 'di ba? Putangina mo 'pag ano, 'pag tirahan magaling ka. Kung 'pag ano mag-uuwi ka 'pag mag-iintrega putang-ina mo rin, eh, tang-ina mo rin talaga, eh. Tangina Hirap na hirap na ako sa napaka-realistic. buhay ko. Hirap na hirap na ako sa Pagtirahan buhay ko. pagtirahan magaling ka. Tapos ano, buti sana ko yung hinihingi kong pera para sa'kin. Para sa mga anak naman natin yun. Tangina ka, putang-ina mo, napakadamot mo, irresponsible Napakagago ka. mo. Shit, tangina napaka lumaki ako sa ganyang ano pare, environment sa airmats ko, eh. Pero hanggang ngayon naman sila pa rin nila Ben. Pero talagang Oo, araw-araw na bangayan yun pare. Suntukan, batuhan ng gamit, tangina 'di tangina. ba? Kaya medyo naaano ako 'pag naalala ko, oh shit. Kaya ano yun Naalala pare, ko bigla yung reflection na ano pakiramdam. mo yun, eh. Na reflection nga ng sarili mo yun na parang may ego ka pa na ng akala mo you're still ano, eh, worth a lot, eh. Hindi ka na, wala ka Mm. ng worth pare, puta. Pagka ano, eh, sinira niyo yung buhay niyo, eh. Unless gagawan niyo ng paraan niyan, wala na, magsisisihan na yan, project na. Gano'n din nangyari kay Ermat pare, tangina. Alam mo bayolente nanay ko 'di ba, pinalo ko nga ng Mm. bote ng Coke 500 ng 1990s yung ulo, tangina basag yung bote ng Coke 500. Tangina, Mga tol, tigas pa tigas naman nun. ng bote nun. Puta, bigat yun, eh, kalahating kilo yata yun. Oo, tangina. Kasing kapal yun ng ano, mas makapal pa yun sa ano pare, sa bote ng Coke Kasalo ngayon, buk mas makapal yun. Dinig mo na dinalawan, eh, parang feeling ko gumanon pa muna, eh, tog, tog, ta's prank, putok ulo niya, eh. Ina mo Bad trip nga yung gano'n kaya yun yung ginagawa napag-usapan na rin natin 'to, eh, yun yung ginagawa natin ngayon. Siyempre as parent na sa mga anak mo, yun yung mga tinatanggal mo na, eh, 'di ba? May mga inaalis, may mga kino-correct, ta's may mini-maintain. May mga gano'n talaga, eh. oo. Ang pinakamahirap talaga diyan is yung 'wag mag-away sa harapan ng bata, pinakamahirap. Dahil kapagka nag-heat of the moment kayo 'no, pukinn ang inang yan. "Ino mo, eh, di putangina mo din." Oo, hindi kung paminsan-minsan naman walang problema yun, eh, yun nga yung sinasabi mo kanina 'di ba, reality check din, tangina hindi perpektong pamilya natin, putang-ina. May gano'n Oo, din, 'di ba? Pero 'wag lagi pare, na alam mo yun, yun na yung bini-breathe mong air every goddamn day. 'Wag naman gano'n. tama. Ano, ulam? Sige, lipat na lang This or podcast sponsored by ay akala ko magko-commercial ako. hindi na ano tayo, we have, that interruption was brought to you by Yun yung Masarap maganda, Bigas. yung pre-recorded na commercial napapahinto. May minto ako kasi nakita ko pagod yung mukha, eh, pare. Sakto may pinag-uusapan, mauuwi sa tang-ina mo yan, eh. Kita ko pagod yung Podcast mukha, ka eh. pa diyan, wala ka namang kinikita diyang hayop ka. Alam mong galing ng baba pare, 'di ba? Galing sila Oo. ng alam mo naman dito sa bahay ko, para sa mga hindi nakakaalam, nasa 5th floor po kami ta's walang elevator. So, malamang parang pinarusahan yung misis ko pag-akyat. Pag pumunta ka Pinipilit diyan kay ko Jeff, ang mababanggit mo bago ka atakihin sa puso, "Puta may isa pa?" Akala ko dito na. Alam mo yung nag-settle na yung mga muscles mo, "Okay, we've reached the top." Puta may isa pa. payatot pa naman din asawa ko, puta. Dipis-dipis yan, eh. Yung mga asawa natin hindi naman din malalaking tao, eh. Ang maganda lang sa inyo Mac, nagpantay lang kayo, eh.
Sa Yung advantage ano yun mo. kasi medyo magaang lang yung bibit-bitin mong katawan pare compared sa pag malaki ka tapos umaakyat ka na hagdan. Eh, hindi. Diba? Mas unang namamatay yung mga lalaki kaysa sa babae. Di ba natin naisip yung bok? Putangina, pag inatake ako, madididon na rival ako sa ospital kasi hindi ako nabuhat na business ko agad. Iba yung dead weight eh. Oo, pare. Kaya Oo nga, tayo na. paano kaya? Tulong So, mga tulong. kapitbahay. Wala, hysterical. Oo nga, hysterical, no? Paano kaya pag mahiyain ka, mangyayari pa kaya? Na parang, shit, nahiya ako sumigaw. Simbak! Kuya? Ganun pa yung kumakatok sa Kuya? Pwede bang Asawa ko po. patulong? Patay na po yata yung asawa ko. Ayoko lang po makastorbo. Natain na po. Opo, napatay na po. Itim na Buhay ang pa kaya? ulan. Buhay pa kaya yan? Di ba sabi nila pag napatay, patay na? Sensya na kuya. O ito, Sensya. tuwalya. Punas ka muna. Ay, joke mo na ano lang, pare dugo-dugo lang. Hindi ubra, tol. Laging papatay lahat na pag lalabas talaga yung tae. Tayo, pare. Yun the best na kamatayan, pare. Feeling ko isa yun sa fear natin mga tao, kaya tayo takot sa kamatayan eh. Kasi yung itsura Yung natin. embarrassment, no? Oh, yung Yung embarrassment. picture na i-imagine natin. I mean, hindi ko nung sinasabi entirely yun yung dahilan, no? Pero may percentage siguro eh na dumadagdag sa fear natin. Ano kayo itsura ko pag ano, pa? Kasi nakakatawa makakita ng ano eh. Alisin mo yung ano, yung horror nung pangyayari. Tayo nakakatawa eh. Iba itsura ng tao, mga nalaglag sa building, mga ganun, di ba? Nabangga. Oo, pare, tangina, Pero manggit inatake yun. lang mismo, di ba? Nakalabas yung dila, pare. Dati, pag ginawa mo sa bata yung labas yung dila mo, di ba? Matutuwa yung bata. Oo, tatawa ng tao yun. No way, comedy yun eh. Comedy yun eh. Pero pag lifeless ka na, pare, hindi. Say doon dahil na yun mo eh. Nag-iiba na eh. Nag-iiba na eh. Papindot na eh. Isang one lang pipindutin, Mac eh. Butangin na eh. Gumagana pa naman 911 dito sa Maynila. Tawin na yun. Hotline siya. Bukin ng lagot. Natitrace pa naman din yung tawag. Yari. Anyway, 12:32 na. At nakaisang oras na rin tayo mahigit, no? Ay, mag-isang oras Tutulog na si Jeps. Okay, idlip na. At tayo pagod. Para sa mga tatay dyan, mga nanay, na tumayong tatay na rin or mga tatay na tumayong walang magulang, puta, tapik-tapikin yung likod ninyo, nakapag-graduate kayo, nagawa nyo yung permit. Napag-aaral ninyo yung mga anak. Tapos, at paminsan-minsan, wag nyong kakalimutan na pwede kayo mamuhay na VIP. Di ba? oo. Deserve naman yan. Deserve niya naman yan. So nga lang, hindi siya gamitin pang araw-araw at saka hindi siya gawing personality. Huwag natin gawing personality. Yun yung pinaka-importante rin. Pag ginawa mong personality, doon ka talaga madadali. Wala. Ulitin natin, individual, hindi ka special. Isa pa, individual, hindi ka special. Individual. Amen? Amen. Amen. Basa. Amen. Bad trip yung ganun, no? Papaluhurin ka na lang bigla. Pumasok ka lang, kukuha ka lang ng tubig, tapos bigla kang papaluhurin na ng nanay mo, ang tita mo. Lumuhod ka dyan, tasawa ka ng Bible. May padasal. May padasal. Oo, pare sakto ngayon, pare pabasa na bukas eh. Di ba? Di mo na alam kung anong part. Pati tono, hindi mo alam. Mga content creator dito, mga content creator na gusto ng content, puta pumunta kayo dito sa amin sa isang linggo sa Tondo. Yung dulo na ng pabasa. Mga bata na nagbabasa, tol. Hindi na, tol. Nirarap nila yung pabasa, tol. Tangina. At nirarap? Sa malasin na muna. Pare, the best yung tangina. Oh, here we go. Tol, walang kultura dito sa Tondo eh. Ano lang, rap. Yun na lang. Huwag nyo na alisin sa amin yung hip-hop. Yun na yung kultura namin ngayon. Sobrang lakas ng hip-hop dito kasi geng-geng talaga rito, pare. Kaya, wildly accepted. Kasi, di ba yung mga matanda, nagmamadali na rin kapag tinatapos na yung dulo. Puta, pababasa nila ngayon sa mga bata. Mga bata, rarapin nila yung dulo. Yun. Tapos pwede rin mag-inom? O hindi, rap lang? Rap lang, tapos ano lang, rap lang, talent lang. At ang berbo'y nagkatawang tao at magmula putol. Ika'y mahal. Ate Dudi, tangina nyo. Tangina nyo, may Diyos.
Tapusin na natin to rito pare. Yun na, shoutout na lang sa natitira nating Patreon. Nabawasan. Si Denver Alvarado tsaka si paring Jefferson Mia. Ayan. Maraming Shoutout salamat sa ulit inyo, brothers. sa Ay, wala lang si Miss L. si Miss Elo. Miss L, thank you. Thank you. Sa napakahabang panahon ng pagsuporta, the best ka. Ayan. At shoutout, sino pa ba? Basahin natin yung mga comments sa episode. Puta kasi tagal nating ano eh. Alam ko marami na tuwa dun sa last episode natin dahil akala nila pare ikaw si Nostradamus na predict mo yung mangyayaring kaganap. Ay, oo nga, no? Oo nga. Marami silang request, ha, puta. Magaganda request nila, ha? Ang problema pabasa to. Hindi to ano. Hindi to book review. Joke lang. Pwede lang, tignan natin yung ano. Kasi minsan pag naubusan kami yung topic. Ayan, sabi ni Jeff, ay, wag natin basahin, baka nakikinig misis niya. Aba and Isha, galing talaga ni Sir Mac. 618 na predict niya na mangyayari sa Boso-Boso Road Rage incident. Puta, Mac 618. Yep, nga nag-message eh. Actually, sa kanya ko lang na-realize eh. Kay Mia, di ba sinabi ko nga sa'yo? Parang puta, oo nga no. Nakatopic nga lang natin. Kasi minsan kami ni Jeff, pag na-topic na namin, nalimutan na namin. Sabi rin ni paring Jay, hindi raw sila safe kay Trump kahit citizen either dinideport niya or hindi. Hino-hold ka sa immigration. Putang ina, the beast. Di the beast. Wala, putang ina mo, kumukulog. You are the beast of the wrist. Then. Ayan, tsaka yung sa mga nag-comment sa Facebook namin, salamat din sa inyo. Para may upload na namin to, i-release agad to ngayon din. Sabado ngayon din. Yes, alright, sir. Follow nyo na ako sa great Saturday evening. Yes. Yes, sir. At Jeps Galion. Yes, sir. Mac Navarez. Have a great evening, everybody. Yes, sir. Have a great weekend. Masturbate, hydrate, and elevate. Populate. Sorry. Elevate. Ano maganda. Yeah, masturbate, hydrate, and elevate. Kasi kabala sa masturbate, papawisan ka, maubusan. Na dehydrate. Alright. Yung lumabas na liquid, inumin mo pag na-dehydrate ka. Sabi nga pare action star na si Keanu Gibbs. Ipagpatawad mo. Check the mic and make sure it sound right. Shoutout Keanu Gibbs. Keanu Gibbs. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at patuloy nakikinig ng aming podcast. Lagi niyong tatandaan. Uy, takila. Malapit nang mamatay ang Diyos. May Diyos pa ba? Meron pa ngayon. Meron, makapatay lang. Makawala lang saglit. Ang Diyos ay pare, internet, recorded video. Kasi siya nagbigay ng lunas nakahuli sa tanga Nahabol siya. Bye-bye.